my beloved Boss Mike Cervera. So eto na, balikan na natin. Pasok! Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It's just so Anong hindi intention daw, oh? Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. Dinamay nyo lang. Naloko na. Alam nyo, sa dami na ng mga taong nadamay sa mga sarswela nila at sa mga istoryang gawa-gawa nila, mga kababayan, ngayon, eto naman si Maharlika. Matapos mong dinawit-dawit, si Maricel Soriano, aba, may gana ka pang maggaganyan. Naloko na. Diba? Diba? Dumating na ganito. Ano kaya sasabihin nito kay Ochoa, sa pandadamay nila? I apologize sa kanya. Miss Sige, sorry ka na, sorry. Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay Intention nyo yan! Naloko na. Naniniwala ba kayo na hindi nila intensyon ito? Itong sarswela nilang ito? Ang liwaliwanag naman. Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at Kita mo, dinala nyo sila dyan. Tapos ngayon, utusan mo. Naloko na. Since, magsalita na daw. yakapin nyo ang katotohanan. Yakapin nyo ang katotohanan. Ngayon, mga kababayan, kayo ba naniniwala na kapag ka hindi pabor, yung maririnig nila sa sasabihin o sa lalabas, sa bunganga, sasabihin sa Senado ni Maricel Soriano, abay sigurado, babanatan na naman ni Maharlika. Naloko na. So mga kababayan, si Maharlika, alam nyo, napakahirap na itong pagtiwalaan. Ewan ko Naloko ba? na. At maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Ay, Naloko na. ikaw nga hindi ka naging magandang role model sa amin eh. Naloko na. Maharlika, hindi ka naging magandang role model sa amin. Oo. Not only yan, sa buong Pilipino. At talagang tuluyan na nga talaga kayo maging super inday. Di ba? Yun nga lang, hindi Golden BB yung Anak ko. Naloko na. Huwag kayo diba? Alam ko namang inis na kayo. Pero ito naman. Sige, pampa-good vibes na. Pampa-good vibes. Pampa-good vibes. Ito na. Daw sila ng pulburon video. Yun ang allegation nila. Maglalabas daw sila ng pulburon video na saan gumagamit daw di umuno ang Pangulo. Alam niyo ako, naniniwala ako na walang video. Kasi kung may video yan, tandaan niyo ito mga kaibigan kung totoong may video ganun na allegation, hindi na yan ibabanta. Hindi na yan sasabihin na mayroon hawak-hawak. Bagkus, ipapalutang na kaagad nila yan. Siyempre, di ba nga? Yan nga, lagi namin pinag-uusapan boss di ba? Galing gumawa ng script niya. Ay naku, hindi lang script. Mahusay yung kanyang kabuangan. Kabuangan sa paggawa ng kwento. Ganyan ko si Maharlika. Habang nagkukwento siya yung video, yung pulburon video daw, ganyan. Nakaganyan naman ako. Tapos tinitingnan ko, yung balat, magaspang. Di ba? Magaspang ng balat. Ay, sabagay, matanda na. Naloko na. Tapos, sabi ko, bakit kaya ganito itsura nito Pero pagka nagsalita, kala mo, feeling Diyos. Naloko na. Feeling Diyos Ito na pag-uusapan lang hindi ako namimintas. Kaya nga sabi ko sa inyo, pintasero ko. Kami dalawa magkatabi, nandyan. Yan. Eto siya, ako to. Nakaganyan ako. Yayanga-yanga ko. Si Maharlika, kung makatira, kung makapintas sa mga kalaban, kala mo maganda talaga. Naloko Pero na. siya, di ba, sa mga kalaban nun. Tayo naman
Sinin nyo nga ang binabanatan natin dun di ba? Puros mga kalbo, ganun lang, di ba? Naloko na. Oh. Makapintas kay Lenny, ganyan. Pero okay lang yun. Eleksyon naman di ba? Okay lang yun. Ganyan ako. Ano mo, Marlica, akala mo maganda kang hayop ka. Puta, tinignan ko yung balat, ang gaspang. Naloko na. Sorry. Sorry. Hay, nako. Oo. Uy, hindi ako pinta-share. Oo, Ram J, sorry Oh, siguro, pwede na. Naloko na. Oo, ha? So, eto na. Dumating nga yung mga ganitong mga issue hanggang sa marami na nagsalita. Diba? Marami na nagsalita tungkol dyan. Pinagtanggol ang Pangulo. Kasama na tayo doon. Diba? Tiger Eyes. Oo. Dumating na yung mga punto dahil ang mga Pilipino, abay, nahati-hati dahil sa kanilang mga sorsuela na ipinapasok na paniniwala sa isip ng taong bayan. Naloko na. Diba? So ngayon, marami ang mga naniwala kasi yung mga dati naming mga kaibigan, ganun din, naniwala din, kita nyo tahimik na sila. Tandaan ninyo yung mga maiingay noon na mga naniwala, ngayon, nasan na sila? Naloko na. Yung mga dating pinapanood nyo, na panay ang tanggol sa Pangulong Bongbong Marcos at kay Sara Duterte noong panahon ng eleksyon, ngayon, nasan na sila? Naloko na. Diba? So, dumating na yung punto na talagang ang mga vlogger, ang mga politiko, tanggol dito, tanggol doon, kung nagkagulo-gulo tayo, pero mga boss na naig pa rin ang katotohanan. Bakit kanyo? Dahil marami ang namulat, di ba? Marami ang namulat sa mga dahil sa mga sa inyo, na mga nagpapaliwanag, mga nagpo-post sa social media, mga nag-vlog tulad namin nila DJ Byron, nila Chris Pulo, nila Mark Ramos, abay kahit papano na itulong natin, nagawa natin yung mga dapat nating gawin. Gloria Bautista. So, hindi umubra ito hanggang sa nagkabalibalentong na sila. Sila na mismo nag-away-away, sila mismo nagbabanatan. Nandiyan na nag-rally sila sa may Davao, sa Cebu, sa Liwasang Bonifacio, panayang pakita ng kanilang puwersa. Na ngayon, mga boss, tila bang iniwan na rin sila ng kanilang mga kasama. Naloko na. Di ba? Nagtalunan, mga kababayan. Yab, Asintado, shoutout po. Nagtatalunan na sila ngayon. At ngayon, dahil sa pagtalon ng mga ito, ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, abay, binabanatan na nila ngayon. Naloko na. Kita nyo? Ganyan sila mag-isip. Mga palangga, yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay natatakot sila baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Kita nyo? So ngayon, syempre, dahil sa ganon, natatakot, ano ibig sabihin nun? Naloko na. Siya na rin mismo ang nagbabalita kung gaano na kawasak ang grupo ng mga Duterte. Naloko na. Pasinin ninyong maigi Ewan ko kung bakit ba hindi ito pinipigilan ni Duterte. Napag-alaman natin, mga palangga. Napag-alaman daw niya. Panoorin nyo Yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay natatakot sila baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Yon! Ito yung mga inumpisa niya yung mga hindi dumalo sa moro-morong pagdinig ni Bato. Naloko na. Diba? Ayan yun. Mga wala na sa hulog. Wala na patutunguhan itong grupo ni Duterte. Alright? So isa yan sa mga posibilidad kaya sila ayaw nilang humarap doon dahil natatakot sila na hindi sila mabit-bit. Okay? Ito, pangalanan
Oh, ayan na, papangalanan na. Oo, natatakot daw, baka hindi mabitbit. Eh bakit kay Duterte hindi magpabitbit? Di ba? Bakit hindi kay Duterte magpabitbit? Maharlika. Wala na bang asim si Duterte? Naloko na. Akala ko ba si Duterte ang nagpanalo lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Di ba? So anong point dito ni Maharlika? Wala na. Kapag sumama kay Digong, eh sigurado bang talo na sila? Naloko na. Kaya natatakot itong mga trapong mga politiko na to? Naloko na. Ayaw na. Ayaw na. Ito, pangalanan natin ha. Ito ha. Itong mga miyembro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Listen to their names. Kailangan, anuhin nyo to. Boljakin nyo sa kanilang mga Facebook page. Yes. Ayan na. Nag-utos na. Kasi style nila yan. Yung mga followers nila, yung mga nanonood sa kanila, utusan nila. Boljakin ninyo. Ibig sabihin po nun, ibas ninyo yung mga tao na to. Ganyan ang gagawin ni Maharlika. Naloko na. Di ba? Pasok. May karapatan tayong boljakin sila. Again, wag na muna natin boljakin si Senator Bato kasi wag mong boljakin. Di ba? Wag na muna natin boljakin si Senator Bato. Bakit? Bakit mo pa boboljakin? Anong nangyari sa hearing? Nung pinakita niya yung moro-moro niyong post kunyari na dapat basahin niya. Naloko na. Di ba nasira si Bato? Bakit? Naging utu-utu sa'yo Naloko na. Ngayon, si Bato, nagsisisi. Nagsisisi yun. Na ngayon, ang pinapaliwanag niya, wala naman akong wala namang intensyon para sirain kung sino mang personalidad dyan. Ang intensyon ko lang bakit ang mga ganyang mga dokumento na dapat nasa PDEA lang, etc., bakit lumalabas? Naloko na. Diba? Mga palusot na. Okay, si Maharlika, sabi niya, wag nyo na daw tirahin si Bato. Naloko na. doon tayo, mag-move on tayo sa May 7. Pero ito po yung mga tao, ito yung mga senador na tatandaan nyo at boboljakin nyo ngayon after natin mag-vlog. Alam nyo na. Tandaan nyo daw. Yung boboljakin ninyong mga senador. Pakinggan ninyo kung sino-sino. Abay malupit. Wow. Pakinggan nyo, ha? Sino? Vice Chairperson si Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Christopher Bongo. Pati si Bongo. Naloko na. Oy. Pati si Bongo ba tumalon na? Naloko na. Si Estrada, medyo lang, no? Normal lang kay Estrada, no? Pero si Bongo, tumalon na ba? Naloko na. So this is not about Duterte, Marcos, whoever ang sinusuportahan nyo. This is about the truth. This is about yung trabaho. Ay, nako! Damage control. Sasampalin kita ng burat. So, ibig ba sabihin hindi ka na sumusuporta sa Duterte? Ganun ba yon? Kasi hindi na mahalaga kung sino, Duterte o Marcos. Sasampalin kita ng burat. Kaya ka, Maharlika. Wala na ito. Sabi ko sa inyo sige. Trabaho ng mga ito, whether Marcos, Duterte ang sinuportahan nila, kung gaano kahalaga ang usaping pulburon ng kanilang presidenteng bangag. Kayo pa rin yung banat niya. Yung mga presidenteng bangag, pulburon. Nasa ng video ni Malta. Okay na, hindi ka pa ilamatay. Sino pa? Okay, kung paano nila kayo ipagtanggol, mga kababayan. Alright? So ito pa, si Nancy Binay, si Grace Nancy Binay. Sino pa? po, si Cynthia Villar, Grace po. si Robin Padilla, Uy, pati si Cynthia Villar. mga kababayan. Alright? So ito pa,
si Nancy Binay, si Grace po, si Cynthia Villar. Oh, Cynthia Villar, banatan nyo! Sasampalin kita ng burat. Pinababanatan na ni Mahar nito, oh. Nasaan na yung mga DD-shit dyan, na mga bobot tatanga-tanga? Banatan nyo na, ha? Banatan nyo na! Oo. Sino pa? Si Robin Padilla, Hoy, banatan nyo rin si Robin Padilla! Naloko na. Hoy, DJ Veron, ha? Banatan nyo raw, banatan nyo! Naloko na. Sabi ko sa inyo, windang na. Wala na. Lumnad, balutudan. Di ba? Lubog na, palubog ng palubog yung bangka nila. Naloko na. Sino pa? si JB Ejercito, Oy, JB Ejercito. Okay lang yun. Oo. Sino pa? si Mark Villar, si Ontiveros, si Mark Ben. Naloko na. Iba mga pre nito ni Digong? Pre nito ni Digong, Fel Tandok. Oo. Kita mo, iboto natin solid Marcos Romualdez, di ba? Oh. Alam nyo, sa ginawa nila, lalong lalong yung mga tao na mimili na lang ng kung sino yung kaalyado ng Pangulo. Eh baka mamaya, itong si Romualdez, imbis ito, hindi na to manalo eh. Wala ngang apel ito eh. Baka mamaya, piliin na ng taong bayan. Naloko na. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike,